Maaaring sa BSK 2026 manalo ko na po, no? Kung ikaw ba ay barangay officials aspirants, yan po ang ating pag-uusapan. Okay, mga kababayan, nagbabalik po tayo. Napakaganda po ito ng ating pag-uusapan ngayon. Ito po ay patutungkol natin sa mga barangay official, yung mga aspirante, no? Kung ikaw ba ay isa doon sa mga natalo sa previous BSKE, kumbaga ay natalo ka pero konting-konti lang yung diferensya, no? At kung ikaw ba ay first time na tatakbo bilang isang barangay kagawad, no? Alam mo, meron po timing yan, no? Base po sa aking obserbasyon, kahit ako po ay walang karanasan dyan, syempre, nakakapag-obserba naman tayo kung ano yung mga posibilidad kung bakit ang isang tumakbo na barangay kagawad ay natalo, konting diferensya lang, natalo pa, no? Ayan po ang ating tutumbukin ngayon at baka sa BSKE 2026, manalo ka na, no? Pero bago yun, mga kababayan, especially ito sa mga, siyempre, kung ikaw ay tatakbo bilang isang barangay kagawad, para ka nag-a-apply ng trabaho niyan eh. Di ba? So bago mo gawin yon bilang baguhan or first timer o kahit tumakbo na, natalo, no? Ay dapat balikan mo, reviewin mo kung ano ang duties and responsibilities na iyong tatahakin. Ano? Ayan, no? Meron dito, no? Napakakonti lang nito. Pakinggan po ninyo. Huwag niyong i-skip. Nandito na rin lang kayo eh. Huwag niyo pong sayangin yung pagkakataon dahil pwede po kayo makaapag-absorb dito ng tips na pwede niyong ipanalo. Tingnan ninyo ha. Ito muna, mga barangay officials aspirant natin dyan. Sangguniang barangay kagawad, no? Mga tungkulin ng kagawad o miyembro, excuse me, ng sangguniang barangay. Ito, no, unang-una, isagawa ang gawaing lehislatibo tulad ng magmungkahi at magpatibay ng mga ordinansa at resolusyon para sa kaunlaran, kaayusan at kagalingan ng barangay at ng mga naninirahan dito. Malinaw naman, Tagalog na Tagalog, no? Makilahok sa mga talakayan sa oras ng sesyon. Yan, makilahok, no? Parang nag-aaral ka niya, siyempre dapat nakipag-participate ka. Dapat active ka, dapat madaldal ka, marami kang sasabihin, no? Magsagawa ng mga pamamaraan para siguruhin ang paghahati ng mga pangunahing serbisyo, basic services yun, mga basic services, alamin mo yun, no? Bumoto para sa pagsang-ayon o di pagsang-ayon sa mga panukalang ordinansa at resolusyon. Napaka-importante po no, no? Kailangan mong bumoto. Pag nag-yes ka sa isang ordinansa o resolusyon, pag nag-no ka or nag-yes ka, ipaliliwanag mo yun. Hindi pwedeng no. No ako, no. Ayos yun. No, dapat ipaliwanag mo yung marami siyempre makikinig dyan. Pag nakita nila na mahusay ka sa pagpapaliwanag mo kung bakit no at bakit yes, ayan, puntos yan. Tandaan niya, no? Basta ma-PR ka at maboka ka, puntos yan. Tandaan po niya mga aspirant, no? Ito pa, tumulong sa punong barangay sa pagsasagawa ng kanya mga tungkulin. Number 1 yan. Isa rin yan, no? Tumulong. Tulungan mo ang iyong punong barangay, ang kapitan. Dapat yun. Sa ganun ay kapag tinutulungan mo ang isang barangay captain sa kanyang mga proyekto, di ba? Kapag ikaw naman ang nangailangan ng tulong sa iyong mga ordinansa, meron kang halimbawang resolusyon na gusto ipatupad, pwede ka niyang supportan. Tulungan lang yan eh. So, pagiging puntos yun, no? Kumbaga, magiging kadikit mo ang barangay incumbent. Ayan, ito pa. Gumanap bilang tagapamayapa sa pagpapanatili at kaayusan at kaligtasan publiko. Ayan, napakahalaga niyan. Gumanap bilang tagapamayapa sa pagpanatili at kaayusan. Kapag may mga ginagawa sa inyong mga barangay, mga cleaning, kailangan linisin yung isang lugar, no? May mga ilog dyan na madumi, may mga project. May mga kagawad ang mangunguna dyan. Kailangan lagi kayo present, hindi pwedeng hindi. Maliban lang kung kayo ay may sakit. Kailangan lagi nakikita yung inyong mga poging mukha. Lagi kayo magpapapogi para mapamilyar sa mga tao sa inyong barangay ang inyong
pagmuka. Kailangan maging pamilyar para pag nakasalubong kayo is kagawad. Si kagawad yan or tatak. Itong mga tinatalakay natin, ito na yung mga, kung halimbawa, duties mo na yan eh. So, kaya lang natin sinasabi to, kapag halimbawa, aspirant ka at nangangampanya ka, may mga pa-meeting ka, kapag alam mo ang duties and responsibilities mo, alam mo na ngayon yung magiging plataforma mo. Dapat naaayon dito sa duties and responsibilities mo. Diyan ka kukuha ng mga ipaliliwanag mo kung anong klaseng mga gagawin mo, mga resolution. Yun. Kahit di ka pa nanalo. Kasi dapat alam mo yan. Kasi pag nakipag-usap ka sa mga tao, mga botante sa iyong lugar, tatanungin ka niyan eh. Unang-una. Halimbawa, anong gusto mong gawing pagbabago sa barangay natin? O yan. May sasagot ka na ba dyan? Halimbawa, aspirant ka, first time mong tatakbo. Ano ang isasagot ka? Ngayon pa lang, napapaisip ka agad, nga na. Ready ka na ba? Dapat ngayon pa lang, kabisado mo na yung mga sasabihin mo kahit malayo pa. Isang taon lang yan, di naman sobrang layo. Buwan lang ang lilipas niya, napakabilis lang yan. Ganapan ng iba pang tungkulin, maaaring itakda ng punong barangay alinsunod sa batas. Ganapan ang iba pang mga tungkulin. Yung mga iba pang mga inuutos ng itong punong barangay, basta yan ay naaayon sa batas, makipagtulungan po kayo. Ito naman yung basic duties and responsibilities ng sangguniang barangay, kagawad. Binasa natin, napakadaling basahin. Pero kaya ba? Siyempre kakayanin yun pag pinasok ninyo yan. Especially may experience na sa pagtakbo at yung mga natalo. Okay, yan na po yun. Dahil alam nyo na yan, siyempre dapat nililibin nyo yan at sinusulat nyo na yan. Kung pag ito tinanong sa akin, ito na yung sasagot ko dyan. At talaga dapat mapanindigan mo yan. Okay, ito, gawin mo to. Mga dapat gawin. Halimbawa, tumakbo ka nung nakaraang BSK at natalo at konti lang ang diferensya, so may experience ka na eh. Maaaring may dahilan, siyempre. Ba't ka natalo? Baka wrong timing. Baka nung tumakbo ka, walang bakante. Diba, ang barangay kagawad sa aking pagkakalam ay 6. Halimbawa, tumakbo ka, tapos yung mga incumbent na mga barangay kagawad ay hindi pa natatapos yung kanilang termino. Halimbawa ay naka first termer or second termer pa lang sila. Ibig sabihin, kumbaga, hindi pa tapos ang kanilang kontrata. Hindi yan basta-basta ang maaalis dyan o matatalo. Halimbawa, 6 yun, wala pang bakanting posisyon. Hindi ka basta-basta ang mananalo dyan. Mahihirapan ka. Kumbaga parang, may kontrata, parang nakakompromiso. Mahirap po yun. Dapat timing alamin mo. Kung halimbawa sa BSK 2026 ay meron ng naka-last term na. Halimbawa, meron ng naka-last term na 2 barangay kagawad dyan. So, hindi na yun po pwede. So, may magkakaroon ng bakanting posisyon na. So, kung muntikan ka ng manalo nun, sa BSK 26, baka dito, manalo ka na kasi meron na pong bakante. Baka isa ka na doon sa makalusot. 2 bakante, Siguradong may bagong mananalong 2. Yun po, Timingan mo, alamin mo rin. Huwag basta-basta. Wala ko tayong experience, pero base lang sa obserbasyon ko sa mga ating tinitingnan. Di ba? Sigurado, panalo ka na sa 2026 kung meron ng bakante. Pero kung wala pa rin, wala pang nagla-last term, nasa sayo yan. Pero pakinggan mo yung sinasabi natin. Baka mapagod ka lang. Or, desisyonan mo. Kung halimbawa, gagawin ko pa rin, susugal ka, suntok sa buwan. Para suntok sa buwan yan eh. Kakalabanin mo yung mga hindi pa tapos yung kanilang mga termino. Diba, ngayon ay 4 years tapos 3 termino. Tingnan mo kung meron ng bakante. Okay,
naintindihan niyo po yung ibig kong sabihin doon. No? Ito yan. Tapos dito, simulan lang, basic lang naman ito sinasabi ko sa inyo, simulan nyo lang magpakilala. Lalong-lalo na yung mga first time na tatakbo, yung mga first time pa lang, yung mga nagpaplano na, no, na siyempre nagpapakilala na, no, wala pong ano yan, wala pong araw yan, kumbaga, dapat kang makilala sa inyong lugar. Magiliw ka, pagkwentuhan ka, palabati ka. Hindi yung pipiliin mo lang yung mga babatiin mo. Lahat yan. At dapat mismo din, kung baguhan ka pa lang sa inyong lugar, at mahilig kang makihalubilo at gusto mo talagang din tumakbo, siyempre dapat meron kang ganon, ganyan, importante yun. Dahil hindi pwedeng hindi ka lalapitan ng tao, lalo pag natunugan nila na ikaw ay tatakbo. Andiyan na yan ay si ano tatakbo, aspirante yan. Lapit tayo, baka pahiramin tayo, tulungan tayo, pautangin tayo. Tatanggi ka ba? Kaya dapat financially stable ka dyan. Alam niyo po yung ating sinasabi. So, ayan lang lamang po. Yung tips, unang-una, alamin yung duties and responsibilities, yung mga bagong tatakbo. Siyempre, diyan ka humugot ng iyong mga magiging mga plataforma mo, mga resolution mo, para pag nagtanong sa'yo, meron ka lang isasagot yung malinaw na sagot. At yung mga natalo naman, timingan mo. Sabi ko sa inyo, dapat meron ng bakante. Di ba? Pag may bakante na yan, kung konti lang yung dahilan dahil ikaw ay natalo, sigurado lulusot ka na dyan. Ewan ko na lang pag hindi pa. No, kung sa BSKE 2026, may mga bakante na dyan sa inyong mga barangay na nanonood nito. Alalo na po kayo niyan. Sigurado na po yan. Okay? So, ito yung ating tips. Wala po tayong experience, pero base sa obserbasyon ko. Ngayon, hindi po porket na meron na pong batas, legal na po ang RA 12232. Kasi final na nga yung desisyon. Wala pa nga lang yung kopya. Hindi pa na i-release yung kopya. Yun po yung ating ibig sabihin. So, hindi makapag-hain ng motion for reconsideration si Atty. Makalintal. Eh, lalabanan pa rin yan. Kasi base sa huling interview niya, inaantay niya. Kaya lang, mga 3 months pa yun lalabas. Go, gano'n. O, pinakamabilis siguro, 1 buwan. Kaya lang, wala na. Wala nang panahon eh. So, na-move na rin naman. Di po ba? Ayun nga, sabi ko, hindi porke batas na yan, titiwala pa ba kayo? Hindi pa ba kayo nadala? Hindi po porke batas na yan, RA 1223 na yan. Hindi na mauurong. Abay, tingnan nyo lang ito nangyari. Talagang pinaninindigan nila, may ruling na na mas susunod. Wala naman nangyari, di ba? So, huwag kayong basta-bastang bumilib. Hindi porke batas yan, yan na yan. Itinakda. Yung ibig ko lang sabihin, huwag kayong pakampante na porke may batas, mangyayari. Yan ang po ang ibig kong sabihin. Tapos yung sitwasyon pa po natin ngayon, nasa national state of calamity. No? Ito, depende kasi itong national state of calamity. Kaya naglalabas ang national state of calamity para mapabilis yung mga pag-release ng mga pondo sa mga direktang tinamaan. Yung mga direktang tinamaan. Kasi pag national yan, yung mga pag-aproba, mabilisan. Kasi kalamidad national. No? At pwedeng maka-epekto yan ng direkta sa BSKE. Kasi 1 taon Yun yung sinabi ng yun yung inaprobahan ng presidente noong November 5. 1 taon yan. Pero sana hindi nabuti ng 1 taon, anytime pwede po yan elite kung okay na yung mga direktang tinamaan ng bagyo. No? Pero sana hindi na yan ma-move. Kasi ma-move lang naman yan, pwede tanggapin na ma-move ulit yung BSKE 2026 na yan kung yung may mga kalamidad nga. Sabi ko na kanan, hindi yan katanggap-tanggap na ma-move dahil sa isang bagong batas na ipapasa. Kalokohan na yun. Fixed term na yan, ba't gagawa ulit ang batas? No, kung may mga kalamidad na biglaan, magkabagyo, talaga grabe yung nangyari, nagkaroon ng gera,
Yung mga ganun, pero hindi natin dapat, sana hindi. Yung posibilidad lang, mga kababayan. No, so, pwedeng mamo sa pamamagitan ng National State of Calamity. Kung meron pong mga lugar, taon-taon po kasi nagkakabagyo eh. Pero ayaw na natin mangyari yun. Dahil yan na nga po yung batas, dapat na yan talagang sundin. Hindi na po pwedeng gumawa ng bagong batas para lang ibubuli. Hindi na yun natanggap-tanggap. Ayun po yung ating punto doon. No? So, ganito na lang. Umaba na. Thank you. Pa-share po ng ating videos. Comment, subscribe. Hanggang dito na lang po. God bless.